Lord, susundan kita. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the first book of Kings, chapter 17, verses 1 to 6, and I read it for you. Now Elijah the Tishbite of Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord the God of Israel lives before whom I stand, there shall be neither dew nor rain these years, except by my word. The word of the Lord came to him, saying, Go from here and turn eastwards, and hide yourself by the Wadi Cherith, which is east of the Jordan. You shall drink from the Wadi, and I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord. He went and lived by the Wadi Cherith, which is east of the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the wadi. Hindi madaling sumunod, lalo na kung hindi natin nauunawaan ang plano o direksyon. Kapag sinabi ng magulang, guro o nakatatanda na gawin natin ang isang bagay, madalas gusto nating malaman, bakit? Sigurado ba ito? Natural sa tao ang matakot kapag walang kasiguraduhan. Ganito rin ang nangyari kay Elias sa unang aklat ng mga hari. Sa gitna ng tagtuyot at kaguluhan, sinabi ng Diyos kay Elias na pumunta siya sa batis ng Kerit. Doon siya mananatili at doon siya pakakainin ng Diyos. Maaring hindi malinaw kay Elias kung paano siya mabubuhay sa gitna ng taggutom, pero sumunod siya. At totoong kumilos ang Diyos. Pinainom siya mula sa batis at gumamit pa ng mga uwak upang magdala ng pagkain sa kanya araw at gabi. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, hindi niya tayo pinapabayaan. Ang Diyos na tumatawag ay siya ring Diyos na naglalaan at nag-aaruga. Minsan natatakot tayong sumunod sa Diyos dahil iniisip natin ang mawawala sa atin. Kapag pinili nating maging tapat, baka tayo ang maiwan. Kapag gumawa tayo ng tama, baka tayo pa ang mahirapan. Ngunit ipinapakita ng buhay ni Elias na ang pagsunod sa Diyos ay daan patungo sa mapagkalingang pag-aaruga ng Diyos. Ang pag-aaruga ng Diyos ay hindi laging marangya o sobra-sobra. Minsan simple lamang ito, sapat na lakas para sa araw na ito. Taong handang tumulong, pagkain sa hapag o kapayapaang hindi maipaliwanag. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang kamay ng Diyos na patuloy na kumikilos. Ang problema lang minsan ay gusto natin ang biyaya ng Diyos pero ayaw nating sumunod sa Kanyang kalooban. Gusto natin ang Kanyang pag-aaruga pero kulang tayo sa pagtitiwala. Ngunit ang pananampalataya ay natututong sumunod kahit hindi pa nakikita ang buong plano. Ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang sa mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Maaaring hindi niya bigay lahat ang gusto natin pero lagi niyang ibinibigay ang tunay nating kailangan. Kapag ang Diyos ang ating sinusunod, hindi tayo dadalhin ng Kanyang kalooban sa lugar na hindi kayang abutin ng Kanyang mapagkalingang pag-aaruga. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong marunong magtiwala at sumunod sa iyo kahit hindi namin nauunawaan ang lahat. Turuan mo kaming manalig sa iyong mapagkalingang pag-aaruga sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.